Hi po sa lahat ng mga nanonood sa video na ito. Ngayon po ay December 13, 2020. So, 4 weeks for to go. I will graduate now sa quarantine facility. So, nagising po ako ng around 1:15 early in the morning. At hindi ako makatulog muli. Kaya normal lang siguro na nakakapanibago pagka limbawa ganitong situation ko. At parang namamahaya ko po. Kaya ngayon, dahil sabi ko na hindi ako dalawin ng antok muli, so ililigpit ko na lang itong mga Tupperware. Marami ito na pinaglalagyan ng kuya ko ng mga pagkain. Dinadala niya sa akin, ay madala niya. So, ito nga po pala pinaka-importante dito na kailangan may vlog po dahil ang totoo niyan ay napakalaki po talaga ang kasalanan ko sa aking kuya. Dahil katotohanan ay naichismis ko siya bilang siya ay isang selfish makasarili. Dahil siguro sa kanyang pagka-deliver doon sa sinabi niya sa akin noong kamamatay lang ng mga magulang namin. At nagbakasyon ako dito sa kanya noong 2003. So, nangyari habang nakasakay kami sa kanyang motorcycle pauwi doon sa Ilungsad. Dahil galing kami no sa halapitan. At sinabi niya sa akin na ngayon wala na si nanay at si tatay. So bawat isa ay sagwa din niya ang kanyang bangka. Ay doon ako na misinterpret na pagkaintindi ko kung baga sana magkakanya-kanya na kami, pero hindi. Ang totoo yan, sa totoo lang, ay dinamdam ko yun kasi isa rin yun na naging dahilan kung bakit hindi ko rin naiisip na umuwi galing ng Riyadh. Dahil nga, ibig sabihin ay dinamdam ko yun, nagtampo ako. So, isipin ko na uuwi ako kasi paborito ko talaga pumunta sa kanila dito. Dahil una dito sa kanila ay peaceful dito. So, yun. Saka ko na na-realize na ibig sabihin, sabi ko, na-misinterpret pala ako doon sa sinabi ng kuya ko. Dahil nung minsan, yung kanilang apo ay tumawag sa akin. Makulit yun, mga siguro 7 years old pa lang siya noon, o nasa 6 years old. Tumawag siya sa akin sa pamamagitan ng video ko. At nakausap ko yung ate ko, yung asawa ng kuya ko. Tapos habang kami ay nagkukwentuhan, ay dumaan si kuya at nakita niya na pala kausap ni ate. So ngayon, ang sabi niya, kailan ka ba uuwi? Sabi sa akin. Yun ang tanong niya sa akin. Di, sabi ko, kung kailan ko niya itidadhan na. Sabi ko na gano'n. So, pag ginapunta ko ng pulis, sabi ko na ayun ang itinakdang panahon para ako umuwi. So, sabi niya sa ginagawa mo na yan ay kung baga sana, parang siyempre hindi niya naiintindihan kung anong problema ko. Parang sinisisipan niya ako dahil nga
ang magpapauwi daw sa akin ay embassy, so bakit ko sila kinakalaban. So ako naman, alam ko ginagawa ko eh. At sabi ko ng gano'n, halimbawa, kahit alam na natin na silang magpapauwi sa akin, pero hindi nangangahulugan na ako ay susuko sa kanila. Dahil ako naman ang bibirahin nila dito sa Pilipinas. Doon sa mga post ko laban sa kanila dahil sa kanilang pagpapabaya sa akin. Hindi ako tinulungan sa aking kaso. So yun. Pagkatapos marinig ng kuya ko, para siya nagtampo na sabi niya, huwag ka na umuwi. Sabi sa akin. Tapos doon ko na-realize na mahal pala ako ng kuya ko. Ibig sabihin talagang namimiss niya ako. At pinag-isipan ko kung ano yung ibig sabihin. Ano ang ibig niya sabihin ay hindi masama. Hindi pala masama. Kaya ito, sa pagkikita namin, mag-subscribe kayo kung gusto niyo masubaybayan ang pagkikita namin paglabas ko dito sa may quarantine facilities. Dahil doon ako tutuloy sa bahay nila at doon ako hihingi ng personal na paumanhin, kumbaga. Dahil dito, kahit hindi na muna, dahil siyempre nakikita na kami araw-araw dahil inahatiran niya na kung ano-ano, watermelon, saging, mas lalo na yung sa kanya, namimiss ko yung saging na latundan. Kaya lagi siya nagdadala dito. Tapos pandesal. At noong misa, nag-serve sila dito ng pagkain at nung binuksan ko ay baboy ang laman, yung ulam. So, pinicturan ko at sinend ko doon sa apo namin na cute, kakatuwa. Nag-react agad yung bata. 8 years old pa lang siya ngayon. Sabi niya sa akin, Lolo, huwag mo kakainin yan, baboy yan. Sabi sa akin. Eh, di bali, pagdating ni tatay, kasi tatay ang tawag niya sa lolo niya dahil sila naglalaki. Kahati lang ng pagkain. Sabi ko, huwag na po. Sabi sa kanya, huwag na. Kasi nga ako alas 3 ay may pagkain naman ulit. Pero sana hindi baboy. Sabi ko na ganun. So wala, nung paglabas ni Kuya, galing ng mosque kasi nagsala siya. Mosque dahil Friday yun. Maya't maya nandiyan, hinahanap ako. Bit-bit niya yung pagkain ko. So yun, sinasabi ko na araw-araw nakikita kami. At baka mamaya magkita din kami dahil meron akong pakikisuyo sa kanya. So, yun ang ibig sabihin. Na ang sinabi niya ay ibig sabihin, sabi ko, na-misinterpret lang ako dahil ibig niya sabihin, bawat isa magsumikap. Kumbaga, yung kanyang mensahe sa amin na magkakapatid na sa akin niya nasabi ay ibig sabihin, kumbaga para magsumikap kami, bawat isa magsumikap. Kaya sabi ko, yun ang hingi sa kanya na kapatawaran, na chismis ko siya bilang siya ay isang selfish, makasarili. Saan makikipagkanya-kanya, pero hindi nang ibig niya sabihin. Kaya dito ko na-realize na mahal pala ako ni Kuya. Yung pagkasabi niya, parang nagtampo. Nakakaiyak tuloy yan. Sabi ko, mahal pala ako ng kuya ko. Kaya yun, nung mangyari sa akin ito ay nakapag-decide ako na dito na lang ituloy sa kanya. O pag sa ganun, sabi ko, namimiss ko rin sila, namimiss niya ako at makahingi ng tawad sa kanya. Kaya lang, itong walang paraan kasi nga pagdating ko dito ay doon na kami pinatuloy ng mga taga-LGU sa Malay-Balay. Siyempre, hindi ko alam ito. At namrumima ako dahil nga tumatawag sa kanila ay naka-off yung kanilang cellphone. At nakagawa naman ako ng paraan na ibig sabihin, naka-open ako ng data ko. At nakausap ko sila sa pamagitan ng video call.
Sabi ko, nandito ako sa Malaybalay. Nagtaka sila bakit nandito daw ako. Sabi ko, hindi ko lang, kausapin mo yung dito. Kinausap ni ate. Tapos, sana sila susundo sa akin doon. Kaya lang, sabi nung taga doon. Sabi niya, ma'am, hindi pwede. Mga taga LGU ng Valencia ang dapat susundo sa kanila. Tapos, bago sila makarating dyan. Kaya yun, pagdating namin doon, diretso kami doon, konting interview sa akin, tapos sinubmit ko yung aking certificate mula ng doon sa Red Cross, baga sa may DOH, ibig sabihin, negative yung resulta ng aking swab test sa Terminal 2, Manila. So ngayon, siyempre, may protocol sila, kaya dito ako ngayon, naka-quarantine, 11 days. So ngayon, 4 na araw lamang natitira. Lalabas na ako dito, pauwi sa bahay ng aking kuya. Kaya, hanggang dito lamang muna, sabi ko na gano'n, na gusto niyo subaybayan ang pagkikita namin sa bahay nila, hihingi ako ng kapatawaran sa kanya dahil doon sa nasabi ko sa, hindi na naman sa iba, dahil nasabi ko sa mga pamangkin ko, tapos yung isang uncle namin na retired na colonel na sa Davao, na very close sila. Kaya, ibig sabihin, yun na nga, sabi ko, paulit-ulit ko sila sabi na misinterpret ako, at siya rin, nagkamali din ng pagka-deliver doon sa kanya sinabi sa akin. Kaya pasalamat naman ako. Alhamdulillah dahil nangyari yun. Na yung nakita ko sa kanya na talagang hindi pala yun ang ibig niya sabihin, na may-miss niya ako, mahal niya ako, kasi nga ako ang bunso sa kanila magkakapatid. So ngayon, 3 lang kami natitira mula sa 4 dahil wala na yung isang kuya ko. Yung pagitan namin, yung kuya, tapos wala na siya. Kaya nararapat lamang na ibig sabihin ay magkita-kita kami. Imagine sa loob ng 18 years na hindi ako nag-away, ngayon pa lang na ulit. So natural lang na ibig sabihin, natural lang naman na magkapatawaran na kami magkakapatid dahil siyempre nagkakaedad na kami at hindi namin alam kung hanggang kailan ang itatagal na natin dito sa mundo. Maghiwa-hiwalay din tayo at sana nga doon sa isang landas na patungo sa paraiso na ating nais dahatin ay doon tayo mapunta. Ganon. Kaya mensahe ko sa lahat ng mga magkakapatid, kahit anong tribo ka man, ay sana po huwag ka agad-agad ay mag-judge kayo doon sa sinasabi ng inyong mga kapatid. Minsan hindi natin alam na kabutihan pala yun. Kaya lang, siyempre, minsan nandiyan yung pride natin, yung tampo. Kaya pag pinairal natin, natin pinag-isipan kung anong ibig sabihin ng kapatid natin, lalo na yung nakatatanda sa kapatid, kuya natin, ate natin. Dapat po talaga pag-isipan natin dahil dito po talaga na-realize na hindi ka agad-agad ay pairalin natin yung tampo. Hindi sa galit, kasi wala naman tayong karapatan magalit sa kuya natin. Ang iiral doon para sa atin ay tampo. Ganun. So, hanggang dito na lamang, ulitin ko na subaybayan niyo po ang paglabas ko dito sa December 17. Ay, inshallah, nandun ako sa bahay nila at personal na hihingi ako ng kapatawaran sa aking kuya sa nagawa kong pag-chismis sa kanya na sinabi kong sabihin na si kuya ay makasarili. Kung baga gusto niya makipagkanya-kanya pero hindi. Ang mensahe niya sa akin, uulitin ko,
ay kailangan bawat isa ay magsumikap. Magsumikap upang sa ganun ay siyempre parati sa ikabubuti ng pamilya para makaahon sa paghihirap. Ganun. Kaya hanggang dito na lamang, maraming salamat po sa inyong panunood at ipagpapatuloy ko ito pag-iipaki ko ng kanilang mga kapirware. Dahil mamaya pagliwanag ay tatawagin ko siya upang sa ganun ay makuha nito. So, tambay muna kayo dyan at dito rin ako muna sa may integrated school habang inintay ko yung aking pag-graduate. Ano po? Kaya ito, nandyan yung blackboard na nag-alala ko. So maraming salamat po.